Sa kagubatang ito, naninirahan ang misteryosong nilalang. Kaya nitong umakyat ng mabilis sa mga puno para makatakas sa kalaban. Kamangha-mangha rin ang abilidad nito na magbago ng kulay. Kalibing talaga sa lupa. Ganyan sila mangitlog. Oo. Pero ba't dyan sila nangitlog sa daanan? So ito, nakita mo mismong nangitlog dyan. Mailap at mahirap makita ang mga Negros Forest Dragon. Sa katunayan, higit 7 taon ko nang sinusubukang maidokumento ang mailap na dragon. Nakakita sila ng Negros Forest Dragon. See, oh. Kakaiba yung itsura niya, reddish. Yung likod niya and yung shape ng head niya, angular. 2018 ang kauna-unahang beses na nakita sa telebisyon ang Negros Forest Dragon. Sa kabundukan na ito, naninirahan daw ang mas malalaking uri ng Negros Forest Dragon. Yan ang pakay namin na may dokumento. Sa tagal niyang nangangalaga sa bundok, kabisado raw ng forest guide na si Romel kung saan naglalagi ang mga pambihirang butiki. Last time, pagpunta namin dito, ganito din kami kapawis. Pero ngayon, sa wakas, it's the season kung saan nangingitlog daw sila, hatching, mahirap sila makita. Arboreal o sa puno naninirahan ang Negros Forest Dragon. Kaya hindi basta-basta ang paghahanap sa mga ito. Tagalan natin naglalakad, wala pa tayong nakikita. Pero dito usually nakakita si Romel ng mga forest dragons. Matapos ang 1 oras na paglalakad. Pero meron ka. Uy, meron na. Nasaan? Ayan, pero. Okay. Kasi parang nagko-camouflage siya. Ang tagal ko bago naspatan yung tinuturo ni Romel. Pero ito, wow, yung height niya. Ganyan talaga sila, hindi sila mataas na nakikita. Below 6 feet lang sila, Sir Martin. Wow, look at this, oh. Kulay kalawang yung kulay niya. Halos kakulay niya yung puno. And sobrang dikit niya na. Our first adult na Negros Forest Dragon, no? Pero may mga bukol sa tiyan niya. Siguro may itlog to. Mas malaki ang crest o palong ng babaeng forest dragon kumpara sa mga lalaki. We got a female gravid Negros Forest Dragon. Look at this, oh. Ang haba ng mga limbs niya, payat. Sa ilalim niya is mas lighter yung colors niya. Look at those legs. It's designed to climb, to dig. Yun natin yung ngipin nito. Serrated, oh. So, mga omnivores ito, kumakain siya ng mga insekto at saka minsan mga vegetation. The Negros Forest Dragon. Usually, the spikes are for defense. Pati mga buntot nyo. Pag hinuli sila ng predator, napuputol to. Defense na rin nila yan para makatakas sa kanilang kalaban. Pero pag naputol yan, they have the ability to regenerate their tail, which is called autotomy. Agad naming ibinalik ang Negros Forest Dragon sa puno. Siguro kaya ganyan ang kulay niya kasi in the process of changing. We're so lucky na nakakita tayo ng adult Negros Forest Dragon, pero sabi nila may mas malaki pa dito, doble yung size. So we're gonna let you go. Ayun! This is a big one. Ang Negros Forest Dragon ay isang cold-blooded animal. Kaya sa umaga, kung kailan ito mas aktibo. Paborito nitong magbasking.
Paraan nila ito para ma-regulate ang temperatura ng kanilang katawan. Maya-maya pa, Ayun, Dok, mas malaki, Dok. isang malaking Negros Forest Dragon ang nakita naming nakasabit sa puno. Ayun! This is a big one. Hindi naman talaga lumalaki itong mga forest dragon, pero kumpara naman dun sa mga nakita namin dati, gano'n lang kalaki. This is definitely a big one. Para siyang juvenile na iguana. Maari itong lumaki ng 30 sentimetro o kasing haba ng isang ruler. Come on, we won't hurt you. Oh, there. Oh, oh, oh my God. Ang laki nito. Wow, ganito pala siya kalaki. Mayroon itong matatalas na ngipin pero wala umano itong kamandag o lason. Ah! Ah! Wow, ganun pala kalakas mga gat. Just enough to crunch an insect. And that is their natural defense, you know. Grabe yung ating adrenaline nung nakakita tayo ng Negros Forest Dragon, ano. Napaka-unique ng endemic lizard na ito, ng Negros. And look at that, oh. Ito yung mga tinatawag na yung pillars ng hemipenis niya. So, definitely, this is a male. Yan ang mga characteristics ng mga lizards. An adult male forest dragon would reach about 13 3/4 ang length. So, ginagamit nila ito pang balance. So, it's time to let you go. Sorry to bother you. Go, go, go. 2 beses sa isang taon kumangitlog ang Negros Forest Dragon. At si Romel may binabantayan umanong pugad nito. Nakalibing talaga sa lupa. Oo, libing na. Doon sila mangitlog. Oo. Pero ba't dyan sila nangitlog sa daanan? Oo, daanan. Sa gitna ng daan lagi, sir. Maraming beses na kami nakita na sa gitna ng daan talaga sila ano. Oh, yun. Mukhang elongated yung itlog niya. Parang mga mapipisa na. Tignan natin, ha? Yun. Klaro siya. Ibig sabihin walang laman ito. Ito yung mga napisa na. Looks like mga ano pa lang, mga bugok din ito. Hindi nag-hatch itong isang to. Pero wala pang amoy. Paliwanag ng herpetologist o eksperto sa reptiles na si Dr. Arvin Jesmos. Nangingitlog daw ang mga Negros Forest Dragon sa lupa malapit sa tirahan nitong puno. Number one pa rin yung habitat decline. No? So, karamihan na ng mga mababang kagubatan natin or lowland forest ay halos wala na. Masyado ng mataas na elevation kung nasaan yung mga intact natin na forest. Hindi mahirap sa mga Negros Forest Dragon ang magpalaki sa kagubatang ito dahil maraming insekto ang naninirahan dito. Ang tagal kong inantay na maidokumento ang Negros Forest Dragon. At sa pagkakataong ito, may lalaki, babae, at mga itlog nito ang aking nakunan. Isang indikasyon na ang mga dragon ng kagubatan malayang nakakapagparami sa kabila ng pagiging malapit nito sa komunidad. Go, go, go! Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.